Kumusta po kayo mga minamahal? Ako muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. At tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating pagtalakay sa New Testament Salvation. Samahan niyo po muli ako at atin pong unawain kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa dispensational righteousness. Ibig sabihin po, ito po yung katuwiran o pagiging matuwid sa bawat panahon. Papaano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao sa bawat panahon? Nung nakaraan po ay ating tinalakay ang dispensational object of faith or dispensational faith. At ngayon naman po ay bibigyan natin ng diin ang dispensational righteousness. Atin pong pinanatili ang ilang mga bahagi o ilang punto dito upang lubos nating masundan ang ating tinatalakay. Ano po? So, pinanatili po natin ang time period na kung saan ay tinalakay po natin ang before the law, under the law, end of the law, and under the law again. Makikita po natin ang mga spokesman, walang iba kundi si Adam sa panahon po na ito, si Moses sa panahon po ng under the law, si Apostle Paul sa panahon ng end of the law o sa dispensation ng grace o ng biyaya na kung saan tayo po ay nabibilang. Ano po, mga minamahal? Pagkatapos ng rapture, ang spokesperson babalik po muli. May kaunting bahagi para sa mga Israelita, ano po, sa mga Hudyo, and then makikita natin sa Millennial Kingdom, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Biblia po ay may binabanggit ang Panginoon na walang matuwid, wala ni isa. Ano po? Tayo po'y magsimula sa Romans chapter 3, verse 10. At marahil alam po ng marami at bisado po natin ito sapagkat isa po ito sa ating ginagamit na talata kapag tayo po ay nagsosoul winning. Ano po? Sabi po sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Ayon po sa bersikulong ito, walang matuwid, wala ni isa. Ito pong verse na ito ay galing sa Old Testament, kung hindi ako nagkakamali sa Book of Psalms, at ito po ay kinopya o sinipi ng Apostol Pablo sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa Bagong Tipan. Kaya po siya ang sumulat ng Romans chapter 3, verse 10, sapagkat meron po siyang nais bigyan ng diin. Ngayon, mga minamahal, nais kong sabihin sa inyo na mayroon pong pinatutukuyan na specific na panahon ang verse na ito. Iyan po ay hindi pwedeng i-apply sa lahat ng panahon. Bakit ko po nasabi? Sapagkat sa panahon po ng before the law and under the law ay mayroong tinawag na righteous. Ito po ang sinasabi ng Diyos tungkol kay Noah sa Genesis chapter 7 verse 1. Ito po nakasulat. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. So merong righteous sa generation na yon at walang iba kundi si Noah at kasama po ang kanyang family. So mga minamahal, sa Genesis 7:1 ay may nakita po tayong righteous. Okay? At meron po ang sinasabi sa Genesis 18 verse 23, sabi rito, and Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Kung maalala po ninyo mga minamahal, ito po yung panahon na kung saan ay gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, na kung saan ay naandun po si Lot na pamangkin po ni Abraham. At ayon po sa kanilang pag-uusap ng Panginoon ay righteous si Lot. At pinatutuhanan po yan, mga minamahal ng Bagong Tipan. Ano po? At kaya po maituturing po na si Lot ay isa rin pong righteous sa panahon pong ito. Okay? So, nais ko pong isulat sa Genesis chapter 18, verse 23. So, may makikita po tayong righteous. At dito po sa Ezekiel chapter 14, Ezekiel chapter 14,
verses 19 and 20, ay ganito naman po ang sinasabi. Or if I send a pestilence into that land, and pour out my fury upon it in blood, to cut off from it man and beast. Kung magpapadala daw po ang Diyos na isang pestilence upang sirain yung isang lupain na kung saan ay kinagagalitan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, sa verse 20 ito po ang sabi, though Noah, Daniel, and Job were in it. Kahit daw po nandoon si Noah, si Daniel, at si Job, alam po natin, mga minamahal, na sila po yung mga righteous. Tinawag silang righteous sa Old Testament. Sabi ng Panginoon, though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither, negative, neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. Uulitin ko po yung bandang huli. They shall but deliver their own souls by their righteousness. Their righteousness. So mga minamahal, ang panahon pong ito, ang righteousness o ang katuwiran sa panahon ito ay tinataglay at pinagsisumikapan ng isang tao. Kaya po ilalagay natin dito, righteousness of man. Okay? Mas lalo pa po nating mapagtitibay ang katotohanan ito na sa panahon na ito, mga minamahal, bago mamatay ang Panginoong Hesukristo, ay ino-honor ng Diyos o kinikilala ng Diyos ang katuwiran ng tao upang siya ay maging kwalipikadong dalhin ng Diyos sa Abraham's bosom. Ano po? Ulitin ko po, wala pang pumupunta sa langit sa lumang tipan. Lahat po ng matuwid doon at kinalugudan ng Diyos ay pumupunta sa Abraham's bosom. Ano po? At makikita po natin sa Ezekiel 18, babasahin ko po muna bago ko isulat, mga minamahal, ito po ang nakasulat, Ezekiel 18:20 hanggang 27. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous. Malinaw po. Ang katuwiran ng matuwid. Okay? The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Verse 21. But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. So, tinutukoy po dito, kapag daw po yung masama ay iniwan ng kanyang kasamaan at bumaling sa Panginoon, ibig sabihin, iniwanan niya yung kanyang wickedness at ginawa niya ang sarili niyang righteous sa pamamagitan ng pagsunod sa batas o sa law na ibinigay sa kanila, sabi ng Bible, he shall surely live, he shall not die. Ito po ang sabi sa verse 22. All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness, maliwanag po, ang kanya daw righteousness, in his righteousness that he hath done, he shall live. So yung righteousness niya ay mapapasa kanya at yun po ang magiging reason upang siya'y mabuhay. Verse 23, have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? Verse 24, but when the righteous turneth away from his righteousness. So ang tinatalakay naman po dito, yung righteous po dati, ay tumalikod sa kanyang righteousness, ibig sabihin, nagpakasama siya, anong mangyayari sa kanya? Sabi dito, but when the righteous turneth away from his righteousness, and committed iniquity, and doeth according to all the abomination that the wicked man doeth,
shall he live. All his righteousness that he hath done shall not be mentioned in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. So sinasabi po rito na hindi na daw po maaalaala ang kanyang mga righteousness. Ibig sabihin, sa panahon po ng lumang tipan, mga minamahal, kinakailangan mong ingatan ang iyong katuwiran. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong katuwiran, ikaw ang gumagawa ng sarili mong kaligtasan ayon sa pagsunod at sa pananampalataya sa eksaktong iniutos ng Diyos. Ano po? Totoo po na ang pananampalataya ay nagpuproduce ng works. Pero sa panahon po ng lumang tipan, ang pananampalataya na hindi kakikitaan ng gawa ay hindi tinatanggap ng Diyos. Ano po? Sa panahon pong ito, mga minamahal, ang utos ng Diyos sa kanila ay sundin ang lahat ng mga pinag-uutos, lalo nito sa panahon ni Moses. Kung hindi susunod ng isang tao, wala siyang pananampalataya. At dahil doon, ay hindi po siya maaaring maligtas o dalhin sa Abraham's bosom. Ano po, mga minamahal? Tutuloy ko ang sinasabi dito sa Biblia sa verse 27, 18:27. Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. So, sinasabi muli ng Biblia, binigyang diin po muli ng Biblia, na kung daw po yung wicked, ano po, ay umalis sa kanyang wickedness at bumalik, naging righteous siya, ililigtas niya ang kanyang sariling kaluluwa. Ano po? So, maliwanag minamahal, atin pong nabasa. Ano? Marami pa pong mga bersikulo, especially sa Ezekiel chapter 3, Ezekiel chapter 20, pero wala po tayong enough time para basahin po lahat iyon. Ano po? Susulat ko po, inyo pong balikan sa inyong sariling pag-aaral. Ezekiel 18, verses, yung binasa po natin ay 20 to 27. At atin pong paulit-ulit na nabasa na ang panahon na ito, ang katuwiran ng tao o yung pagiging matuwid ng tao ay hindi galing sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanila, kung hindi, sila ang gumawa nun para sa kanila. Ano po, mga minamahal? Kaya tinatawag natin itong righteousness of man. Ngayon, mga minamahal, pumunta po tayo sa end of the law. Sa end of the law. Ano po ang sinasabi ng Bible tungkol po dito? Okay? Ayon po sa Romans chapter 3 verse 9 at hanggang 10, ganito po ang sinasabi. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, ang context po pala ng Romans 3 verse 10 ay tungkol sa issue ng Hudyo at saka po ng Gentiles. Sa panahon po ng namatay na ang Panginoong Jesucristo, equal footing na po ang Hudyo at saka po ang Gentiles. Sa harap ng Diyos, hindi na po kinikilala ang righteousness sa lumang tipan. Bakit? Sapagkat wala na po sila sa lumang tipan. Kaya pagdating po sa bahaging ito, sa panahong ito, sinasabi ng Biblia, there is none righteous, no, not one. Both Jew and Gentiles, wala na pong matuwid. Wala nang kikilanling katuwiran sapagkat may katuwirang namamayani po sa panahong ito. Hindi ang katuwiran ng tao, kundi ano po ang sinasabi ng Bible. Babasahin ko po. Ano po? Nakasulat po sa Romans chapter 3, verse 9 and 10. Ito yung binasa natin kanina. Ngayon naman po, ibabasahin natin ang Romans chapter 3. Romans chapter 3, verses 19 to 28.
Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Listen carefully, sapagkat importante po na atin pong maunawaan ito ng lubos. Pakinggan niyo po mabuti. Verse 19. Sabi ng Bible, "Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin." So, binabanggit po ng Biblia na under the law, ano po, ay wala sino mang madja-justify sa harap ng Diyos kapag ito po'y dadalhin sa panahong ito. Sinasabi po ng Apostol Pablo yan sa panahon na ito. Ibig sabihin po, hindi na kinikilala ng Diyos sa panahong ito ang pag-obey sa lahat ng law sa lumang tipan upang mailigtas ang kanilang kaluluwa. Watch this, sa verse 21, ang sabi ng Bible, "But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets." So, nabasa natin sa verse 21, sabi po yan, "But now." Ito po yon sa panahon natin ito. Now. Ano po? But now, sabi po ng ating Apostol Pablo, the righteousness of God, hindi po righteousness of man, ano po? Sabi dito, but the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So, atin pong ilalagay, kung ito po ay righteousness of man, dito po ay righteousness of God. So, ang umiiral pong katuwiran sa panahon po ng biyaya ay ang katuwiran po ng Diyos, hindi ang katuwiran ng tao. Ito po ang sabi sa verse 22, "Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference." Alam niyo po, ayon sa verse 22, mga minamahal, ang righteousness of God ay hindi pwedeng umiral hanggat hindi dumating si Kristo at mamatay doon sa cross. Sapagkat ang katuwiran ng Diyos o ang righteousness of God ay walang iba kung hindi persona. Ito'y walang iba kundi si Kristo at ang ginawa ni Kristo na sakdal. Ang kanyang death, burial, and resurrection ang siyang righteousness of God, mga minamahal. At ayon po dito sa verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Verse 24, sa panahong ito po ang sabi ng Bible, "Being justified freely." Amen. "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God." So paulit-ulit natin pong nabasa ang righteousness of God, His righteousness. Ano po? Wala pong pinag-uusapan na righteousness ang tao sa panahong ito. Hindi kamukha po dito na meron pong kinikilala ang Diyos na righteous. Ano po? So ayon po dito sa salita ng Diyos sa verse 26, ito po ang sabi sa verse 26, "To declare, I say, at this time," ang liwanag po, "I declare, I say, at this time," now, ano po? This time, sa panahon pong ito, sa panahon po ng New Testament, sa panahon po ng grace period, ulitin ko po ang pagkakasabi, "To declare, I say, at this time, His righteousness." Not our righteousness, but His righteousness, that He might be just and the justifier of, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Verse 27. This is the question. "Where is boasting then? It is excluded. By what law?
of works? Nay, but by the law of faith. Sabi po sa verse 28, mga minamahal, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. So, mga kapatid, ang justification, ang pagiging ligtas, ang pagiging matuwid, na hindi na kinakailangan ng pagsunod sa batas ni Moses, ay umiiral lang po sa panahon po na ito. Okay? So mga minamahal, napaka-espesyal po ng panahon ng biyaya na kung saan ang kinikilala lamang na righteousness o katuwiran ng Diyos Ama sa langit ay walang iba kung hindi po ang katuwiran po ng Diyos mismo sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, napakaganda po na pag-usapan natin itong bagay na ito sapagkat dito tayo makatitiyak ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan po sa panahong ito ay sa pamamagitan ng pagiging matuwid. Pero yung katuwirang iyan ay hindi hinahanap ng Diyos sa sarili nating effort, kagaya po dito, kung hindi sa effort ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po'y sasampalataya, naandun po ang katiyakan ng kaligtasan. Kaya nga po mga minamahal, tignan po natin sa panahong ito, ito po ibabalik muli ang faith of man. Okay? Kasi under the law po uli yan, mga minamahal, at ito po ang sabi sa Revelation, chapter 19, verse 8. Ito po yung tribulational saints. Sabi ng Bible, and to her was granted that he should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. So dito po ay righteousness of the saints. Dito po righteousness of the obedient. Dito po ay righteousness of the saints. Hindi po righteousness of God. Hindi po kamukha dito, mga minamahal. Ngayon po ay ating balikan, bilang ating conclusion, kung ano ang righteousness of God sa panahong ito. Okay? Ito po ang nais kong bigyan ng diin. Sa panahon po ng bagong tipan, o sa panahon ng grace period, upang maligtas ang tao, kinakailangang magkaroon siya ng tinatawag na righteousness na kung saan ay sakdal, 100% na meron po siyang righteousness o katuwiran o kabanalan. At sa tingin nyo mga minamahal, kaya-kaya ng tao sa kanyang ganang sarili na magkaroon ng katuwiran o gawin ang kanyang sarili na consistent na matuwid everyday bago siya mamatay? Wala po makagagawa niyan. Sa panahon po na ito, dito at maging dito, wala pong makagagawa niyan. Ngunit meron pong espesyal na pagbibigay ang Diyos ng katuwiran. Ang katuwiran ito ay ibinibigay, regalo, hindi pinaghihirapan, kamukha po dito. So ito pong sinasabi ng Bible, tawagin po natin ito na gift of righteousness. Okay? Ito po ang sinasabi sa Romans 5:17-19. For if by one man's offense, death reigned by one, si Adam pong tinutukoy, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness, kita po ninyo, regalo po ang katuwiran sa panahong ito ng biyaya, shall reign in life by one, Jesus Christ. Sabi po sa verse 18, therefore, as by the offense of one, si Adam ang tinutukoy, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, si Jesus Christ, the free gift came upon all men unto justification of life. Verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one, si Jesus Christ again, shall many be made righteous. So ang sino ang susunod? By the obedience of one. Sa obedience, sa pagsunod ni Jesus Christ, marami daw po ang magiging righteous.
Okay? So, ang righteousness dito before ay sa law. Pero dito po, ang righteousness ay ibinibigay. At kapag nabigyan ka ng righteousness, ng katuwiran, ikaw ay magiging sakdal sa harap ng Diyos. Hindi ikaw ang magpapagal. Kaya nga, regalo gift of righteousness. Nabasa po natin. Ano po? So, pag nabigyan ka ng gift of righteousness, ikaw ay matuwid na. Bagamat sa tingin mo sa sarili mo, ikay nagkakasala, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa isang tunay na mananampalataya na isang righteous. At yun ang magdadala sa Kanya, yun ang magiging passes niya upang tanggapin siya sa langit. Kaibigan, natanggap mo na ba ang righteousness na yan? Okay? So, tignan pa po natin, ano? Binasa po natin ang Romans 5. Romans chapter 5. Verses 17 to 19. At ito po rin ang sinasabi sa Romans chapter 10. Verses 1 to 4. Pakinggan niyo po mabuti mga minamahal. Ito sabi ng Bible, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Malinaw po dito na ang mga Israelita ay hindi saved sa panahon po ng Apostol Pablo. At ayun ang prayer niya na ma-save sila. Bakit po mga kapatid? Sabi sa verse 2, For I bear them record that they have a zeal of God. May sigasig sila ng Diyos, masipag sila sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. But sabi dito, but not according to knowledge. Yes, masipag nga, naglilingkod. Okay? Pero hindi ayon sa kaalaman. Bakit po? Ayon po sa verse 3, ito ang sabi, For they being ignorant of God's righteousness, ignorante daw sila, wala daw silang alam dun sa righteousness ng Diyos. Natalakay natin kanina, yung righteousness of God ay yun mismo yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At ang sabi po rito, and going about to establish their own righteousness. So binabanggit po natin dito, binabasa po natin ang dalawang righteousness. Okay? Righteousness of God at saka yung own righteousness o yung righteousness of man. Okay? So, ang isang tao daw po ayon dito na hindi alam ang righteousness of God through the work of the Lord Jesus Christ will establish His own righteousness. At according to the Bible, hindi siya ligtas. Ibig sabihin, kapag umaasa ang tao sa kanyang magagawa, sa kanyang pagsunod, sa halip na umasa na lamang doon sa ginawa ni Kristo, hindi siya ligtas. Ayon po sa salita ng Diyos. Okay? At ito po ang sabi ng Bible. Ulitin ko yung verse 3. For they being ignorant of God's righteousness, in going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Nako, hindi pala po nagsasubmit sa righteousness of God ang sino mang umaasa sa kanyang sariling gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ano po? Mabuti po na sumunod sa batas. Okay? May mga batas po dito na hanggang ngayon po ay kasama dito. Especially yung 10 Commandments. Isa lang po ang nawala sa 10 Commandments. Walang iba kundi yung Sabbath day. The rest ng 9 na commandments na doon sa 10 Commandments ay dapat pa rin sundin sa panahong ito. Pero mabuti pong sundin yon upang maging maayos ang ating patotoo bilang mananampalataya. Maligtas ang ating patotoo, ang ating daily walk. Pero pag pinag-usapan natin ang pagpunta sa langit, hindi po nakapagliligtas ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. O tinatawag nating the commandments of Christ. Hindi po yan nakakapagligtas ng kaluluwa. Tanging nakapagliligtas ng kaluluwa ngayon ay ang pananampalataya na supisyente na, sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay po? At ang sabi dito sa verse 4, sabi ng Bible, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Malinaw po sa Tagalog, sapagkat si Kristo ang katapusan ng batas para sa katuwiran o para sa ikatutuwid ng bawat isa na sumasampalataya. Tanging pananampalataya lamang ang makapagliligtas
sa panahong ito. Hindi ang anumang gawa o pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Magkaiba po ang salvation at magkaiba po ang service sa panahon po na ito. Mga minamahal, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa kanyang death, burial, and resurrection, naging posible na ang tao ay bigyan ng libre o walang bayad na katuwiran upang makatiyak ng pagpunta sa langit. Ito po ang sinasabi pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po ang sabi ng Bible. Babasahin ko po. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sa Tagalog po itong pagkakasabi, sapagkat ginawa siyang kasalanan. Ang tinutukoy ang Ama at ang Anak. Ginawa ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak, habang nakabayubay sa cross na isang kasalanan. Alam nyo, mga minamahal, habang nakabayubay sa cross ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay ng God the Father ang lahat ng kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At siya po ay nakikita ng Ama na siya mismo ang kasalanan. Ano po? Sa sobrang daming kasalanan ng tao sa buong mundo, ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, si Kristo mismo ay naging kasalanan, na siya naman ay walang nakilalang kasalanan. Upang tayo daw, anong sabi ng Bible? That we might be made the righteousness of God in Him. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naligtas, ang righteousness ni Jesus Christ, which is 100% pure, ano po, ay ibibigay sa atin. Bakit? Sapagkat pinaniwalaan natin na ang ating mga kasalanan ay totally kinuha niyang lahat. So, nagpalit lamang po, nagpalit lang. Kinuha ni Kristo ang ating lahat ng kasalanan. At kung ikisasampalataya sa oras na ito, sa oras mismo ng iyong pananalig sa Kanya at paniniwala na sapat na siya upang pumunta ka ng langit, ay ipagkakaloob sa iyo ang libreng katuwiran. Siya ang gumawa ng katiwiran na yon, at yung katiwiran na yon ang magiging passes mo. Ayun ang magiging ticket mo para pumunta sa langit. Ganyan kaganda ang doktrina ng kaligtasan sa panahong ito ng bagong tipan, mga minamahal. Ngayon, tapusin na po natin sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, verses 4 to 9. Atin pong alamin kung papaano naligtas si Apostol Pablo. Ano ang inaasahan ni Apostol Pablo sa kanya pong pagpunta sa langit? Ito po ang sinasabi sa Bible. Ano po? Sabi sa verse 4, ito po ang sabi ng Bible, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sabi ni Apostol Pablo, kung meron daw po nagsasabi na magaling, mabuti, matuwid, sabi niya, masigit ako. Ito po ang sabi niya sa verse 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Pariseyo po. At talagang stricto sa pagsunod sa batas ang mga Pariseyo. Si Apostol Pablo. Ano po? Sabi niya sa verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Kita niyo po, malinaw na binanggit po niya, kung siya ang tatanungin sa panahon ni Apostol Pablo bago siya maligtas, sinasabi po niya, kung tungkol sa righteousness which is of the law, sabi niya, blameless. Okay? Kaya lang si Apostol Pablo po ay inabutan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo na kung saan hindi na tinatanggap ang righteousness according to the law, o righteousness which is of the law. Ituloy ko po ang verse. Sabi sa verse 7, but what things were gained to me, those I counted lost for Christ. Lahat daw po ng itinuturing niyang pakinabang sa panahong ito ay itinuring niya pong kalugihan, alang-alang lang kay Kristo.
Ang sabi po rito, mga minamahal, verse 8, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga credential niya po dito, yung pagiging abogado niya, yung pagiging pariseyo niya, yung pagiging obedient niya dito sa law, sabi niya, I counted them but dung, that I may win Christ. Ibig sabihin, mga minamahal, gaano ka man kagaling, gaano ka man kabuti na sumusunod sa batas, kung hindi mo yun iiwanan, hindi mo pagsisisihan yun, tatalikuran yun, yung pag-asa mo doon ay iyong talikuran, hanggat hindi mo tinatalikuran ang iyong pag-asa doon. Ito ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka maaaring maligtas. Yan po ang tunay na pagsisisi sa bagong tipan. Ang pagtalikod sa ibang paniniwala na maaaring makapagligtas sa iyo. Hindi ang iyong mabuting gawa, kung hindi ang ginawa lamang ni Kristo. Okay? Ano pang sabi ng Bible? Verse 9, And be found in Him, not having mine own righteousness. Sabi niya, at upang masumpungan sa Kanya, kay Jesus, no po? Kay Kristo, na hindi ko taglay ang sarili kong righteousness, sabi niya, which is of the law. So, yung po palang righteousness of man ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-obey sa law. Okay? At ang sabi po na Apostol Pablo, tinalikuran niya pong lahat yun. Binitawan niya po lahat yun. Sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So, alam niyo po, siya daw po ay mayroong righteousness. At ang righteousness na ito ay ang righteousness of God, which is by faith of Christ. Ang ibig sabihin po ng by faith of Christ, ito po yung ito po yung pamamaraan na ginawa ng Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo, yun po mismo ang righteousness of God. Paraan ng Diyos yun, hindi paraan ng tao. Dito po paraan ng tao, pero po dito paraan ng Diyos. At si Kristo po ang sumunod ng buong batas, sakdal po yun. Kaya po ito tinatawag na end of the law. At ang kagandahan po niyan, ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay bibigyan po ng libreng righteousness, libreng katuwiran na kung saan siya nga pong ating pinaka-ticket or passes para tanggapin tayo sa langit. So mga minamahal, dalangin ko na sampalatayanan mo si Jesus at ang Kanyang ginawa ay sapat. Huwag kang umasa sa iyong relihiyon. Huwag kang umasa sa iyong sariling gawa sapagkat hindi mo kayang tapatan ang kabutihan at ang katuwiran at ang kasakdalan ng ginawa ni Kristo noong siya'y namatay. Kung ikay sasampalataya kay Kristo ngayon, ikaw ay makatitiyak na pupunta ka sa langit. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig at panunood, pagsubaybay, at naway maunawaan mo ng lubos at makilala mo si Kristo at maligtas ang iyong kaluluwa. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon.